Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nakakatipon sa hapag ng Panginoon upang magpuri at magpasalamat, itaas sa Kanya ang ating mga intensyon at panalangin, at upang maging karapat-dapat tayong dumulog sa hapag ng pagdiriwang ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban, ipagkaloob mong iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy, hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Pinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan, ito ay kamangmangan.
Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanglibutang ito. Sa halip, minarapat niya ang mga nananalig sa Kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit pinalalagay naman ng salibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalagan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan, higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas, na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Ang iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo.
Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagat hindi nyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Gayun din po sa mga nakikiisa sa atin through live streaming. Magandang umaga po sa inyo. Pag sinabi po nating foresight, ibig sabihin, tinitingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya at least tayo po ay nakapaghahanda para ating matugunan yung darating na maaaring mangyari. Foresight. Ang kabaligtaran po ng foresight ay foresight. Ito yung hindi naman tumitingin sa hinaharap. Ito yung walang pananaw sa mga darating. Kaya nga hindi siya nakakapaghanda para sa kanya. Yung kasalukuyan lamang ang mahalaga. Ito po ang ating nakita sa ating binasang Ebanghelyo na ginamit ni Jesus na larawan ng kaharian ng Diyos. Ang pagdating ng Panginoon, sabi ni Jesus, ay katulad ng lalaking ikakasal na ito'y walang oras, hindi alam kung kailan darating. Maaring gabi, maaring umaga, maaring hating gabi. Kaya yung mga sasalubong sa kanya, na karaniwan, yun po ang kultura sa Palestina, may mga sumasalubong na mga kadalagahan para ihatid ang lalaking ikakasal sa loob ng bahay ng babaeng ikakasal. At pag nakapasok na, ipinipinid na ang pintuan, wala nang pwedeng pumasok pa. At dahil maaaring gabi na ang pagdating nito, kinakailangan parating nakahanda ang kanilang ilawan. At sabi sa ating Ebanghelyo, hating gabi halos dumating ang lalaking ikakasal. Kaya maaaring ang kanilang ilawan na may sindi na o nasindihan na ay maaaring magkukulang na ang langis. Maaaring yung 5 nauna ay may dala. Yung 5 na huli ay wala. Kaya nga, saka sila nag-isip kung papaano makakakuha ng langis sa kaurasan. Hindi nila naisip ang mga ganitong pagkakataon at pangyayari, kaya hindi sila nakapaghanda ng kanilang langis o ekstrang langis para sa kanilang pagbabantay. Sabi ni Jesus, ganito rin ang dapat maging damdamin ng mga tao, magbabantay, sapagat hindi alam ang araw ni ang oras. Magbabantay tayo sa pagdating ng Diyos sa buhay natin. Ang pagdating ng Panginoon ay maaaring sa 2 paraan. Una, sa araw ng paghuhukom, o maaaring pangalawa, sa ating personal na kamatayan.
Pero maalinman, iisa pa rin ang panawagan sa atin, magbabantay. At ang pagbabantay ay yung maging tapat sa ating tungkulin. Kung ano ang iniatang sa atin, katulad doon sa mga sumasalubong sa lalaki kakasal, dapat nakahanda parati, dapat alam parati ang gagawin, hindi dapat maabutan na hindi nakahanda at hindi alam ang kanyang gagawin. Dahil kapag hindi niya alam ang kanyang gagawin at hindi nakapaghanda, maaaring hindi siya makapasok sa kasalan. Ang kasalan parati ang larawan ng kaharian ng Diyos na ginagamit ni Jesus. Ito ang gusto niyang marating natin at makasama tayo sa ganoong kasayahan. Pero kung tayo pabaya sa ating gawain, kung tayo ay hindi handa, baka hindi natin marating ang ganoong kasayahan. Kaya nga ang palaala, parating magbabantay, parating ihahanda ang sarili. Dalawang bagay po ang ating aral na pwedeng kuhanin sa ating binasang Ebanghelyo. Una, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos nang sa huling sandali lamang tayo maghahanda. Ang paghahanda sa kaharian ng Diyos ay ang paghahanda sa araw-araw. Hindi last minute, hindi kung kailan huli na, saka mag-iisip ng paraan. Kaya nga, kumisan natataranta tayo, kumisan nagpapanik tayo, kapag naramdaman natin na tayo malapit ng pumanaw sa mundong ito. Kung paano kung hindi nga natin alam kung kailan ang pagpanaw, wala na ho tayong magagawa. At the last minute, wala nang magagawa ang tao. Kaya huwag po nating ipagpabukas yung pwede natin gawin ngayon. Yun ang ugali nating mga Pilipino. Sabi sa isang pag-aaral, ang isang ugali ng mga Pilipino may manyana habit. Bukas na lang. Kasi para sa atin, malayo pa naman. Katulad ng isang mag-aaral, may exam sa isang linggo, bukas na sa makaluwa na mag-aaral. Tayo ganun din po, may gagawin, malayo pa naman sa kasakana. Paano kung dumating agad yung mga bagay na hindi natin inaasahan? So maghahanda, huwag lang ipagpapabukas ang pwedeng gawin ngayon. Pangalawang aral, hindi pwedeng hinihiram ang paggawa ng kabutihan. Sabi nung 5 hangal, pahiramin nyo kami ng langis para kami makapasok. Hindi po hinihiram ang kaugnayan sa Diyos. Hindi hinihiram ang mabuting ugali. Hindi hinihiram ang foresight. Hindi hinihiram ang katapatan sa tungkulin. Ito'y pinagsusumikapan. Ito'y sariling pagsisikap. Hindi mo ito pwedeng ipasa sa iba, ni hindi mo pwedeng isisi sa iba. Ito'y iyong sariling pananagutan. Kaya ito'y iyong paninindigan. Sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, tayo po ang magsisikap para sa ating sarili at anumang pagsisikap ay ibinabahagi sa kapwa-tao. So dito tayo inaanyayahan ng ating Panginoon Diyos na nawa sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang tao, parating may foresight sa hinaharap ng buhay. Dahil ang katotohanan, hindi naman tayo parating narito lang sa lupa. Sana parating pangarapin natin at asamin na pagkatapos ng buhay dito sa lupa, marating natin ang buhay sa kabila sa piling ng ating Panginoon Diyos, na doon ang tunay na kasayahan, na doon ang tunay na kaligayahan. At po, magtayo. Mga kapatid, ipinapaalaala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas at ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan, naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwi ng makapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakutuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at ng walang hanggan, pagalaw mo ang aming kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hinihiling na ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong sa iwastong lubos, pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit,
ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Mel Rey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kay sana mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit.
Tulungan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kabiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Awa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na paikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami na maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles o kasangkapan sa panalangin. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at sa iba't iba nilang mga pangangailangan. Pagkalooban sila mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang magaway na likain, upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban, pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin, upang ang ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po, happy anniversary. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo ipahayag ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.